Matapos ang maingat na preparasyon ni Sakamoto upang i-infiltrate ang kuta ni Uzuki na nauwi sa hindi pagkakaunawaan, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 107 at 108 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan natin ang tunay na nangyari kung bakit at paano nga ba naging masama si Uzuki. Ipapakita rin dito ang nakaraan ni Sakamoto kasama sina Nagomo, Rion at Uzuki. Isang matinding past arc na sasagot sa ilang misteryo at punong-puno ng aksyon, kaya maghanda kayo mga kaibigan. Ako si AI Enemy at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang kabanata kay Sakamoto. Kasunod nito, ipinakita ang aerial view ng isang lungsod. Si Rion naman ay nakasakay sa ibabaw ng tren habang nagsisindi ng sigarilyo. Bigla, tumalon si Nagomo patungo sa kanya, dala ang isang kutsilyo at inatake siya. Nablock ito ni Rion gamit ang kanyang kutsilyo at nagbiro. May pangsindi ka ba? Sagot ni Nagomo, ito lang. Sabay ikinasa niya ang kanyang baril, ngulit agad itong dinisassemble ni Rion. Sinuntok ni Rion si Nagomo na napilitang umatras. Samantala, si Satoda Sensei ay nagtatanong kung nasaan na ang tatlong iyon. Ayon sa mga estudyante, lahat sila ay tinamaan ng paintballs kanina, ngunit ang tatlo ay siyang na oras nang naglalaban. Sinabi ni Satoda na maaaring nag-e-enjoy ang tatlo sa training sa labas at mahalaga rin na maipapalabas nila ang kanilang emosyon. Ngunit nagbabala siya na kung hindi makokontrol ang galit at stress, maaaring humantong ito sa mapanganib na aksyon, bagay na ikinatakot ng ilang estudyante. Sa train station, si Sakamoto ay naglalakad sa train racks. Pinaalahanan siya ng isang lalaki na bawal doon dahil paparating ang tren. Samantala sina Rion at Nagomo ay bumaba mula sa overpass at sabay na binasag ang glass window ng tren para makapasok. Doon nakita nila si Sakamoto na may hawak na handrail na ginamit niya upang atakehin sila. Napasinghap si Rion sa sakit at nainis kay Sakamoto. Sinabi ni Nagomo na ganadong-ganado si Sakamoto kaya naglabasan ng kanilang mga armas at sinabi, ang matalo, siya ang bibili ng lunch. Mabilis kumilos si Rion upang atakehin si Sakamoto, mulit gamit ang handrail na gawa ni Sakamoto na makuha ang kanilang mga kamay at pabagsakin ang kanilang balansi. Binasag niya ang bintana upang itapon sila palabas, ngunit nakaabang na rin sila. Si Nagomo gamit ang patalim at Rion gamit ang baril. Habang nagbabantay sa paligid, napatingin sila sa ibaba. Nang sabihan silang bumaba na, natigil ang kanilang raban. Makaraan ng ilang oras, pinatawag silang tatlo sa opisina ng Vice Principal at sinabihan na sila ay expelled. Nagulat si Rion at nagtanong kung saan sa kanila. Sagot ng Vice Principal, kayong tatlo. Ipinaliwanag niya na maraming civilians ang nakakita sa kanila. Sinira nila ang facilities, nilabag ang mga patakaran at gumamit ng armas walang permiso. Ilang beses na rin itong nangyari, kaya kung matatanggal siya bilang vice principal, isasama niya ang tatlo sa kanyang pagbagsak. Reklamo ni Rion na mas passionate lang sila kaysa sa ibang estudyante, at kung i-expel sila, makikiusap sa kanya ang kanyang pamangkin. Samantala, sinisi ni Nagomo si Sakamoto dahil sinira nito ang handrail. Sabi ni Sakamoto, akala niya ba mas madali ang misyon kasi natanggal daw sila, pero sinabihan siya ng vice principal na bawal magsigarilyo sa campus kaya nagpaalala ito kay Rion. Dagdag pa ng vice principal, well in any case, sa ngayon wala pa raw silang credits para makapasa, kaya nag-arrange na lang kami ng isang extra assignment para matukoy kung makakapasa pa ba sila. Maraming guro ang nag-iisip na dapat na ma-expel ang tatlo dahil lagi silang gumagawa ng gulo. Ngunit si Satoda Sensei ang nag-propose ng special na exception para sa tatlo. Tinanong ni Sakamoto kung ano raw ang misyon. Sagot ng principal, patayin ang target. At ang impormasyon ng target ay nasa loob ng envelope. Umalis ang tatlo at nagsabi, okay, babalik lang kami rito. Sumagot naman ng vice principal, isang guro ang nagbigay sa kanila ng assignment na iyon. Sagot niya, oo, ayaw lang ng guro na mabigyan ng tagumpay ang tatlo. Ang misyon na ito ay walang nakakatapos at 100% death rate raw ang naitalaga. Ngulit ito rin ang susi para mapaalis sila. Ang mga estudyanteng laging gumagawa ng gulo. Dagdag pa ng guro, sumusuporta siya sa vice principal dahil wala raw respeto ang tatlo sa kanilang mga guro.
kaya dapat daw nilang harapin ang consequences ng kanilang ginawa. Ngunit sabi ni Satoda Sensei, magiging maayos lang sila kung magtutulungan at walang kalaban ang makakapatay sa kanila. Sa labas, makikita ang tatlo. Sabi ni Rion, isa lang ang target. Mag-rock, paper, scissors na lang tayo dito. Ang talo ang gagawa ng mission. Tinanong ni Nagumo kung macho style ba ang gagawin. Sagot ni Ryo kay Sakamoto, rock, paper, scissors tayo dito. Sagot ni Sakamoto, boring, kasi solo assignments ang mas exciting. Habang nagkakagulo, nabangga ni Rion ang isang lalaki sa likod. Paumanhin ang sabi ng lalaki. Tinanong ni Rion, sino ka ba? Gusto mo bang makipaglaro ng macho style? Sagot ng lalaki, ha? Hindi. Umalis si Rion at nagbiro. Huwag sanang maging masungit. Sinabi ni Rion na hindi niya binubuli ang lalaki. At doon nila nalaman na si Kei Uzuki pala iyon. Habang papaalis na, sabi ni Rion, anyway, tapusin na natin ang assignment na ito para makapunta na tayo sa aquarium. Sagot ni Nagumo, ang cute. Pagdating sa reception center ng JCC, sinabi ng isang babae na dapat laging dala nila ang assassin's license kapag nasa labas ng campus. Dito mababayaran ang mga gastos na related sa mission. Ibinigay niya ang kanilang JCC cards. Tinanong ni Sakamoto kung para saan ang mga card. Sagot ni Nagumo, ha? Hindi mo pa ba nasubukang gamitin? Sagot ni Rion, pwede nating gamitin kahit ilang beses sa assignment at ito ang nagpapaganda ng off-campus assignments. Tinanong ni Nagumo kung bumili ba siya ng horse racing ticket gamit ang card. Sagot ni Rion, hinabol ko noon ang target sa racetrack at naitala ang gastos bilang parte ng undercover mission. Lumapit ang vice principal at sabi, mga bata, mabuti at nandito pa kayo. May isa pa akong miyembro sa team nyo. Si Kei Uzuki. Isa siyang third year sa Assassination Department, kagaya ninyo. Napatingin ang tatlo. Tinanong ni Nagumo kay Rion, kilala mo ba siya? Inakbayan ni Rion si Uzuki at sabi, oh, ikaw pala yung bata kanina. Para kang nerd pero bad boy ka pala. Tinanggal ni Uzuki ang kamay ni Rion sa balikat nito kaya sabi ni Nagumo, ni-reject ka na. Sagot ni Rion, napakapangit naman ang kasama, hindi siya makakasabay sa mga trip ko. Paumanhin ng sabi ni Uzuki habang nakatingin lang si Sakamoto sa kanila. Maya-maya nakarating sila sa city at pumasok sa isang building. Sabi ni Nagumo, ang target nila ay isang lalaki na may pangalang Steel Dragon, leader ng illegal weapons manufacturing. May intel na nagsasabing nagtatago raw si Steel Dragon sa department store na ito. Sabi ni Rion, Steel Dragon? Ano pang klaseng pangalan to? Napaka-cheesy. Sinabi ni Nagumo na isa rin itong assassin at marami raw info ang nasa file patungkol kay Steel Dragon na parte ng kanilang assignment. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang babae na nag-check sa kanilang electronic at metallic na kagamitan. Sabi ni Rion, napaka-estrikto naman. Paliwanag ng babae, medyo napapadalas raw ang violence sa lugar kaya humihingi siya ng paumanhin. Sa isip ni Nagumo, hindi siya pwedeng magdala ng armas. Sa isip ni Sakamoto, ang department store ay isang malaking store, kaya sinabihan niya sina Rion at mga kasama na magtanghalian muna bago simulan ng misyon. Nang nasa elevator sila, may dalawang tao rin doon, isang matanda na nagbabasa ng dyaryo at ang babaeng elevator operator. Mabilis na kinuha ni Sakamoto ang wallet ng matanda at hinulog sa sahig at sabay pinulot ang barya. Nakatingin ang babaeng operator at mabilis niyang binunot ang baril pero naunahan siya ni Sakamoto at tinamaan sa leeg. Walang kamalay-malay ang matanda at lumabas na lang ng elevator. Tinanong ni Rion, saan mo nakuha ang kutsilyo? Sagot ni Sakamoto, ha? Sabi ko nga pwede nating gamitin ang card para sa kahit anong bagay. Ginamit ko ang JCC card para masugatan ng babae. Napatawa si Rion at sabi ni Nagumo, ang tindi talaga ng isip ng taong to. Ang babae naman ay nagulat at tanong, paano mo nalaman na isa akong assassin? Sino ba kayo? Sagot ni Rion, kitang-kita ka sa bloodlust sa napakasikip na lugar. Paano ka namin hindi mapapansin? Tinanong nila ang babae tungkol sa problema sa department store. Nilapitan siya ni Nagumo at sinabi, hinahanap namin si Steel Dragon. Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo lahat ng alam mo. Sabi ng babae,
Pinapatakbo ni Steel Dragon ang department store bilang front at ang mga entry-level staff ay paminsan-minsan nakikita siya in person. Minomonitor na raw sila ni Sakamoto mula pagpasok pa nila, kaya iyon ang tanging paraan para makalabas ng buhay. Tinanong ni Nagumo, isa pala itong assassin department store. Pumasok si Sakamoto sa store ng damit at sabi, oo, nakatingin nga sila sa atin ngayon. Sinabihan ni Rion sina Sakamoto at Nagumo na pumunta sa itaas habang mananatili si Uzuki para i-check ang mga damit. Bago umalis, sinabi ni Rion kay Uzuki, "Wag lang maging pabigat. Ano nga pangalan mo?" Sagot ni Uzuki, "Uzuki." Nag-proceed sina Rion sa pag-check ng damit. Nilapitan siya ng babae at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Sagot ni Rion, "May damit ba na matibay?" Makikita ang isang lalaki na namimili rin ng damit. Maya-maya, binaril siya ng babae, ngunit naiwasan ni Rion. Habang namimili ang babae ng damit, ibinigay niya iyon kay Rion. Matapos ang nakaraang labanan, ikinasa ng isang lalaki ang kanyang baril. Agad na kumuha si Rion ng parang necklace at ginamit ito para atakehin ang lalaki na napabagsak sa sahig. Ngulit may isa pang lalaki na nagtatangka na atakehin siya gamit ang kutsilyo. Mabilis na tinanyok ng damit ni Rion ang lalaki at binalikan sa leeg. Sabay tinanong ni Rion ng babae, "May magaspang ba raw kayong damit dito kung titingnan?" Sabi ng babae, dito raw banda. Kaya sinuot ni Rion ang cap ng lalaki at isinampay sa hook. Habang sinusundan ni Rion ng babae, kumilos ang lalaking pinatumba niya kanina at tinutukan siya ng baril. Ngunit handa na si Rion at sabi niya sa babae, "Iniisip ko lang na madudumihan ang suot ko." Mabilis niyang kinuha ang baril ng lalaki at sinuntok ito. Sa gitna ng mga hanger, may isa pang lalaki na bumunot ng baril. Sa paglingon ng babae, nakitang pasikretong sinakal ni Rion ang lalaki gamit ang necklace na nakuha niya kanina. Napansin ng babae at sabi, "Yan po ba ang napili nyo? Kakarating lang po niyan dito." Sagot ni Rion, "Totoo ba? Pwede ko ba itong sukatin?" Tuluyang nawalan ng malay ang lalaki. Dito sa fitting room, ipinasok ni Rion ng dalawang lalaki na nagtangkang patayin siya. Tinanong niya ang isa, "Nasaan ang boss mo, si Steel Dragon?" Sagot nito, "Kung sasagot ako, papatayin mo rin ako. Maghahanap na lang ako ng iba na sasagot sa tanong mo." Maya-maya, humawak sa balikat ni Rion si Uzuki para kunin ang kanyang atensyon. Sa third floor, electronics department, makikita sina Sakamoto at Nagumo na nasa ilalim ng register counter habang chinuchoke ang mga staff. Sabi ni Nagumo, ang mga lalaking ito ay hinalo sa regular staff. Sa bawat floor, may mga ganitong naka-assign. May mga undercover assassins na nag-aacting tingan pa sa mga customers. Tricky talaga ito. Tinanong ni Sakamoto, "Ganun ba?" Maya-maya, lumabas si Nagumo at sinabi ang presyo ng pagkain, 1,300 yan. Tinanong ni Sakamoto, "Alam ba ng staff kung paano magtrabaho dito sa register?" Sagot ni Nagumo, "Kailangan mo pang matutunan ito. Hindi naman talaga magtatrabaho si Sakamoto sa ganitong klaseng trabaho." Sa massage chair, may nagsalita, "Hindi ka magiging top-notch na assassin kung ang skills mo ay puro pagpatay lang. Kayong mga bata, galing kayo sa JCC. Kamusta si Etso Satoda?" Tinanong ni Sakamoto, "Sino po kayo, Lolo? Kilala niyo si Satoda Sensei?" Sa isip ni Nagumo, magaling ang matanda sa pagtatago ng bloodlust. Sumagot ang matanda, "Oo, ako ang nag-imbita kay Satoda Sensei sa aking organization, pero tumanggi siya." Tinanong ni Sakamoto, "Ikaw ba si Steel Dragon?" Sagot ng matanda, "Steel Dragon? Ang angas ng pangalang na yan. Ang pangalan ko ay Kindana at nag-lead ako ng isang team na kilala bilang The Order." Ngayon ay alam na nila na si Kindana ang leader ng The Order. Tinuro ni Sakamoto at sinabi, "Ikaw ang pinakamalakas sa kanila." Sa isip ni Nagumo, magiging hassle ito, pero idineclare ni Sakamoto ang kanyang lakas. "Ako ang pinakamalakas sa amin." Wala ng pag-aalinlangan, idineklar ni Sakamoto sa harap ni Kindana ang kanyang lakas. Magaganap ang isang matinding labanan pagitan ng grupo ni Sakamoto at ng leader ng The Order, si Kindana. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito, mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang like, comment at subscribe para sa higit pang videos gaya nito. Maraming salamat. Ito si Mr. AI Anime at kita-kits sa susunod na video.